Time check is 10 to 2 or 1:50 p.m. Kailangan na teacher na ako ng 2 o'clock. Kumusta naman, di ba? So, we'll do our best na makarating there by 2 o'clock. I have to tweak sa settings sa mic. And it's good na ano ba ako naiwan? Tweak sa settings sa mic. And it's good na welcome to our neighborhood. Yan. Bagay talaga dito yung pamalupitan sa Lubak. Kaya yung na-upgrade ko na dito namin ni pamangkin sa Shocks is nagdagdag kami ng siya pala. Ako lang bumili. Dagdag siya ng bracket sa nagdagdag siya ng bracket sa Shocks. So umangat siya siguro mga 2.5 inches. Yan, mga 2 inches lang siguro. Nakatulong, hindi na ako na naririnig sumasalangsang yan, katulad niya, no? Oh. Especially dun sa amin yung pag-angat. Sumasaya dyan, lagi yan sumasaya. Especially pag may angkas. So yeah. So nakatulong yung kailangan ko mo mag-shades. Shades tayo para sigurado. Actually, bumili na ako ng Bumili na ako ng photochromic na shades. And shades tayo. From China, I think na-ship out na kahapon, so baka makakuha ko na yun in a couple of hindi naman week siguro. Siguro in a few days kuha ko na yun. Alright. All set na tayo. Visor down. Parang feeling ko mag-ano ako Feeling ko mag-seatbelt ako pero walang seatbelt talaga ang motor So again, time check po. Ang bilis ng oras Tama ba yun? Umakyat lang ako. Kanina 10 to 2. Ngayon ilang minutes na lang. Parang ang bilis 2 minutes, 3 minutes, 2 minutes and a half to 2 o'clock. Wala na. Alas 2 na. Antay na lang yung papasundo. Pag-usapan natin ngayon. Ayan, tumawag sa akin yung loan home credit kasi bumili ako ng aircon, yung credit ko. Tapos na siya by this week. 9 months ko siyang binayaran and nag-offer sila ng another loan and naisip ko 60K daw. Naisip ko yung isa kasi motor na kinukwento ko nga yung kay JR Catalino 80K, so dadagdag pa ako ng 20. O wala, huwag po muna ng 20 kasi ako may binubuno ng 20 sa 20 mga round about 20 yung puhunan ko per biyahe sa truck So rin sa akin, useful din sa akin yung 20. Ganyan. Yung 60K na yun, kung gusto ko yung isang motor, kasi kung kukunin ko yun, di-dispatchin ko to. Hindi na tayo Keso Cruiser, na tayo, e-bike cruiser. PH. Kung wala pang ibang ganong pangalan, I don't think meron ng ganon. Excuse me. Sarap ng ice cream, Double Dutch and Yakult and ano ba yung Monay na maraming cream sa taas. So yun.
Ah, nakapaningil tayo kahapon, so bumili lang tayo ng konting mga panghimagas bilang reward sa ating kinita. Grabe traffic. Anong kotse to? Alfa Romeo? BRZ. Parang ano ko yung BRZ na yun Ano may gawa ng BRZ na yan? Pullman sports car daw yan Daw lang hindi sa akin galing. BRZ. Parang yung 959 sa Porsche. Sa Porsche 911 yung flagship nila, 959 yung mataas na level. Tapos 944 yung Pullman's Porsche, kung ano man yun. Bakit siya Pullman's Porsche? So yun, going back, 60k, mag-add pa ako ng 20. Hindi ko rin siya mabibili. Baka mamaya, i-loan ko yun, tapos ipon ako ng 20, tapos sabihin sa akin, ay, nabili na. Kung patatawarin niya ako, maigi. 60 na lang, bayaran ko ngayon, cash, Maliban natin kung ano pa yung mga doon, ano pa yung mga, ang tawag doon? Ano pa yung mga, tawag doon? Ayusin doon, di ba? Noon na, wala siyang bangka. May mga damage may mga gasgas siya Ako, kung ako tatanungin, mas gusto ko yung ganon. Kasi wala ka ng kaarte-arte gamitin lilinisin mo na lang siguro, ganyan. Linis. Good job to Ang kabig sa kanan, ngayon kabig sa kaliwa So yun, hari-harian ng pucha. Gusto ko kasi yun, walang bitin. Ito merong bitin to to lang. Baka either, di ko alam kung paano ko i-describe yung bitin nito Yung ganyan, ito yan, gusto ko yan, ganyan, sinisipa. Pero meron tong bitin somewhere either din sa paahon or basta yung nakataw din sa linyador niya. Ayun, lalo na pag yung bumabagsak na yung battery pala, yun pala yun. Medyo maganda pa to dahil kalalabas ko lang, kacha-charge ko lang. Yan. Basta naman, makarating tayo doon in what? Alas 2 pasado. Nabilis ang oras. Alas 2 pasado na. Kami ni teacher, wala naman sa usapan namin yung babayaran ko siya. Ay, babayaran. Wala naman sa usapan namin. Shit, may tumatawag. Pala ka. Kaya na yan, tumatawag na yung tawag na ito. Kasi alas 2 na. Okay. Kita masasagot, sorry. Una-una, nakalaki yung phone ko dun sa yung nabili ko sa Green Hills na Japex original na class A na belt bag. Merong lock. Korean style daw yun. Korean yung ginaya. Merong numbering na laking zipper. Di ba? Kaya belt bag kapag nakapihit sa likod ko tapos ganun tong traffic di hindi ka nag-aalala kasi may video ako nakita na actually nakabike lang siya. Nakabike siya, nadampot yung niya. Nadampot na ng nagmumotor yung belt bag niya, sumemplang tuloy nakabike. Siyempre, pinuwera sa hinila. Semplang siya, kawawa naman. Nanakawan na, semplang pa. Yan, tumatawag na si Home Credit. Di ko siya masasagot, sorry.
Kung dito siya tumawag sa phone sa recording ko, ma-auto answer yan, makakat lang yung recording kasi naka-auto answer yan kapag naka-bluetooth eh. Okay. Hindi ko siya masasagot. Drive tayo, hindi na mga katabi kasi traffic na nga. Tatabi pa. Ay, dapat sa kabila. Ay, sa kabila. Mga akong ipitin. Yan ang kagandahan sa ikaw ay naka-yellow. Ano, ang tawag dito sa suot ko, reflector. Oh, pwede sabihin na natin reflector. Naka-yellow reflector ako eh. Naka-white pa ako, long sleeve pa, white pa yung helmet ko. Siguro naman makikita na niya ako, no? Tapos pag nag-free shipping pa sa Shopee, yung ano, meron ako nakita sa Shopee, yung reflector na tinatahi, reflector na sticker. Yung tinatahi parang fabric siya, and then reflector na plastic siya, na plastic na reflector. Ganda, kulay gray. Gusto nga sa CCTV sa gabi kapag itong ano ko, reflector na to, kapag patay yung ilaw sa labas tapos nakasabit ito sa motor, tapos yung CCTV ano, nag-ano ang tawag doon, yung tawag doon infrared, kasi patay na nga ilaw. Pag nag-infrared, kitang-kita siya, ganda. Buhay na buhay yung reflector. Yung best, yun, reflector best. Buhay na buhay. Mamanhit na naman yung kamay ko. Kasi itong gloves ko, ano, tawag nun. Itong gloves ko, mahigpit, ano, sagad sa dulo ng daliri. Kasi wala siyang sizing. Ano ba nakalagay? Free size yata something. Sagad yung daliri ko eh. Pinag-gym ko na nga ito eh. Para medyo lumuwag-luwag eh. Nakamanhit ulit ng kamay. Pero, sige, magchi-chicken. Baka mahigpit lang ako, Macro Manibela eh. Magchi-chicken dance tayo. Relax elbow. Relax elbow according to Adobo Moto. Hindi pala Adobo Moto. According to Sir Mel pala. Shout out to Sir Mel. Salamat sa iyong tip. Dahil magmula nung pinakinanggan ko yung tip mo at sinunod ko, hindi na ako masyadong namamanhid yung kamay. Including sa bike Kasi sa bike, namamanhid din ako. Pati yung motor na gamit ko dati, yung Easy Rider. Yung, ano bang motor yan? Lipan, parang Rusi. Lagi ako, kasi mabigat yun eh. Maigpit hawak ko noon, lagi ako namamanhid. Lalo na pag umulan. Sabi ko, siguro lang dahil malamig, pero hindi, maigpit talaga hawak. Kailangan pala, firm yung hawak mo, as per ChatGPT rin. Ginigil ko yun eh. Kailangan firm yung hawak mo. Sige, firm sa manibela. Natural, dapat firm. Pero, relax pa rin. Parang wag mag-cramps. Ang hirap nun Sipin mo, nasa long ride ka o saan ka? Kunwari lang ano ka? 400cc ka. Nasa long ride ka, nasa nasa tollway ka. Tapos namamanhidan ka ng kamay. Hindi naman sa lahat ng oras merong ang tawag dun, yung shoulder dun eh. Di ba? 70. Hanggang dito lang tayo mga pips. Humahabol sa akin Hanggang dito lang tayo Di talaga ako nagtutulin, pasensya na. Siguro pag driving niya ako sa airport. Okay, sa Salt Lake ba yun? Yung
Yung asin lang, yung dadaanan mo, yung pinagpa-practice ng Bugatti. Yon, sige, doon. Todo ko yan. Pucha. Ayan o yung helmet ko. Kasi yung helmet ko, hindi nyo kita, ano. Yung helmet ko kasi, ano, tawag dito sa helmet ko. Yung shape niya, pa-oblong. Kaya pag sinapul ako ng hangin or pag lumingon ako, ramdam ko yung hangin. Kaya dapat laging forward lang yung tingin mo. Pwede ba yan? Siyempre lumigin ka rin. Napaisip tuloy ako sa mga helmet na bilugin. Kasi kung bilugin ng helmet mo, hindi masyadong sisipain ng hangin kapag pumaling ka, di ba? Although may advantage pa rin yung ganitong shape. Kasi yung impact mo, may buffer na space sa harap kapag humampas yung mukha mo, di ba? Eh, kailangan natin pag-usapan yung ganyang bagay kasi time will come, inevitable yung mga ganyang disgrasya eh. So you have to prepare. You have to talk the dirty talk about accident para mapaghandaan. Actually nga, ito, kaya lang manipis. Although naka-long sleeve pa rin ako long sleeve na dry fit. Dry fit kasi, para sa akin, dry fit. Kapag yung sumadsad ka, gumasgas ka sa sahig, dahil madulas siya, may chance na hindi siya maiwan sa espalto at mapunit. Siguro mapunit, very less yung chance niya sa cotton. Diba? Tsaka pag pinawisan ka, diba? Tsaka light yung color para magre-reflect ng init. Katulad nito, hindi naman masyado mainit ngayon. Pero pag yung talagang tanghaling tapat, tapos dark yung suot ko, ramdam ko yun. Dark yung helmet, ramdam ko yun. Kaya sabi ko ako, pag bilang helmet puti, para i-deflect yung yung init. Ganon. Ang laking diferensya ng puti yung suot mo sa hindi puti. Ramdam ko yun. Kasi kung tanghaling tapat, nagra-ride ka, tapos ang init-init ng pakaramdam mo, tapos hindi ka tumitigil, ganyan, hindi ka nakakainom ng tubig, lahat. Baka mag-collapse ka, nako. Paano yun? Disgrasya abutin mo nun. Ikaw at ng ibang tao. Kaya puti suot ko ngayon. Isa pa, nakikita yung kasi mga bumibili sa Shopee, mga pang motor style. Eh, ginagawa ko kasi, nag-gym ako pagkatapos mag-motor. Di double purpose na, di ba? Pang gym na rin. Kasi, piling ko mukha akong eng sa gym eh. Kapag nakapang motor ako, pinag-gym ko yung long sleeve na pang motor. Eh, ngayon ito, Nike na na, mura lang to, 177. Pero pag pumasok ka sa gym na mamahalin na, akala mo, di ba? May arrive, di ba? Kasi puti, tapos fitting pa. Ganon. Pwede mo yung pang-gym kasi dry fit ito. Ganon. So, sobrang tuwa ako dito. Bumili ako isa pa. Hindi ko pa nagagamit. Ang downside lang dito, pucha, yung pinampunas ko ng pawis ko na nagmarka yung libag. Nalabahan na ng 2 beses, hindi rin natatanggal. Kasi washing lang eh. Hindi naman kami pwede mag-Clorox sa washing dahil halo-halo lang yung kulay ng pinalaban na. Excuse me. Ay, kakaliwa dito. Ako, wala akong navigator Kakanan right away. Okay, kanan right away. Kakanan kami. Kakanan. Ayun Good job. Thank you. Hindi ka pa pala na asikaso dito yung ilaw and tunog sa signal light. Kasi palagi ko nakakalimutan yan. Layo na nang nararating ko. Kita mo itong nasa harap ko. Naka right turn pa rin, di ba? Nakakalito yan eh. Nag left turn naman. Sumobra yung pihit niya. Gusto ko yung ilaw, yung signal. Totoo, left turn nga siya, Okay, judger naman ako, judger. Pero ako sa sarili ko nga gano'n, nakakalimutan ko lagi.
Kaya kailangan ko ng sound effect pag merong signal light. Yung kanyang tut tut tut. Yung nakakaasar na tunog para po siya, oy, nakasignal ako. Shit. Lilubog, lilitaw. Hanggang saan tayo makakasingit? Hanggang dito lang. Kung magmamahal sa'yo, yun lang. Masikip. Pasok, boy. Nangyari? Dami kong followers. Yan, atras ka na lang. Sige, ako na lang papasok dito. May sikip nga pala dito kung rush hour. Medyo semi-rush hour pa lang ngayon. 2 o'clock. Ganun. Singit tayo dito. Yan o, kumanan siya. Kumaliwa siya. Singit ha. May bisikleta doon. Nung nagbisikleta ako uli, may lakad ako, no? Ayoko nang mag-antay ma-charge ito. So nagbisikleta ako. Putya, sarap. Kasi bigat na ito eh. Tapos nag-bike ka, biglang gumaan eh. Ay. And downside kapag maliit yung street, tapos na traffic, very small ang clearance mo na sumingit-singit. Singit tayo dyan. Ito yan, lakas mo ng loob mo. Kaya mo yan, be. Oo. Ako na lang sisingit, be. Ako na lang sisingit, Ay, yan na. Kaya mo yan. Wala na. Maximum na. Kaya mo yan. Recording ba ako? Kasi may nakaparada ng tricycle. Diba? Oras na 2:19. Yun lang. Diba? Galing ng ano ko. Manibela ko. Yung manibela ko simula nung na-upgrade. Upgrade na palitan ng bearing. Yung liko na ito 90 degree. Actually wala siyang limit eh. Walang limit. Yung pala advantage noon. The best. Yan sinasabi ko. Yung advantage ng walang limiter. Kasi bago to pinalitan ng bearing, ano siya, pag naliko mo, hanggang dyan ka lang. Ayan yan. Kasi yun din yung silbi ng lock ng manibela eh. Meron siyang limit sa pagliko. Biro mo, naliko ko siya ng ganong kalapit. Ganong kaliit. Kaya tayo sumingit dyan. Yung makasingit tayo Sumingit eh. Ano ba? Palagi kong sinasabi dati. Gusto na makarating. Sandali baka makasingit tayo rito eh. Tricycle, you know, singit sinasabi ko. May isa pa. Isa pa. Yung sinasabi ko doon sa isang motor eh. Yung isa na yung gusto kong bilhin, yung tig 80.
Grabe sinipa yun, yung magagamit mo sa mga ganitong, ano, tawag nun? Ano ba? Overtake. Mga mabilisang overtake. Ganon. Nga lang, putya, wag lang may magbubukas ng pinto, may biglang kakabig, kasi sa lakas ng sipa nun at may nagkaganunan, patay, puta. Yung ko lang ikwento, pero meron na akong video na sa CCTV. Corner siya, no? Lumigo siya, blind spot, corner eh. Pero ang tuli niya, sir, ang tuli niya na blind spot, totoo lang. Tapos yung kasalubong niya, matulin din, kotse naman. Yung ko na ikwento. Nakapanlambot ng tuhod eh. So, pag blind spot, wag matulin, blind spot eh. Yan. Naka-helmet naman yung mama. Pero ako, ang helmet hindi yan lisensya para ano eh. Haba ng pasakalye ko, no? Ang helmet hindi yan lisensya para maging, ano tawag doon sa hindi careful. Para maging reckless na yung pagdadrive mo. Kaya ka may helmet, protection yan sa'yo. Ganon. Protection mo sa sarili mo yan. Sabihin kung ano man ang mangyari, pero hindi ibig sabihin may helmet ka, susugal mo na yung buhay mo sa lahat ng bagay. Sinugal niya buhay niya eh, tanggal yung kamay niya, tumama sa kotse. Sumabit, hindi lang tanggal, sumabit pa dun sa kotse yung kamay niya. Diba? Ganun siya katulin. Kasalpukan niya yung kotse, tumama sa, bukas yung pinto yung bintana ng kotse eh. Doon tumama yung kamay niya. Mute yung kamay niya kung ano mang ano. Kasi yung next event na kuha is nakasabit na yung kamay niya doon sa kotse. So tragic. Very tragic. Ako, pass ako dito sa overtake dito kasi hindi ko kita yung kasalubong eh. And isa pa malapit na ako kumanan. Pass na ako. Sige, paalam na kayo dyan. Laki-laki na itong truck oh. Awa, nabuhay ko truck eh. Yan, nagdi-deliver ako ganyan kalaki ng truck, hollow blocks. Yan kalaki, ganyan kataas. Baka nga mas mabigat pa dyan eh. Malay kung anong karga nito. Makakanan din pala to. Hindi, mas malaki pa rito yung dala ko siguro. Hindi, ano ba? Ilang meters ba to? Ito kasi legit na 10-wheeler eh. Yung truck na hollow blocks na din yung di-deliver ko. 14-wheeler. Tinanggal lang yung pinakahuling differential. Kasi may mga lugar na bawal ang 14-wheeler. Haba, dinadala ko yun. And minsan nawalan kami ng preno. Isipin mo yan. Nawalan ka ng preno. Ganun kalaki truck mo. Pababa pa, subdivision pa, marami pang wire. Kompleto na sa ano. Kasi nga may ako na kukwento, haliko muna tayo. Kasi nga ako tsaka yung mga pahinante, nagpo-focus kami sa wire. Ayaw namin sumabit sa, kita niyo yung taas ng truck na yun, di ba? Ayaw namin sumabit sa sa mga wire ng subdivision kasi napakaliit ng subdivision para sa truck na namin, napakalaki. For some reason, first time na merong pumasok doon na ganun kalaking truck. Sabi ng homeowners president, last mo na to. Last mo na to. Kasi dumaan kami sa bahay niya, nakita niya yung struggle namin pag aangat ng mga wire eh. Last mo na to Tapos sa unahan, kakaliwa kasi palusong na eh. Palusong na. Sa unahan, kakaliwa kami. Yung kakaliwa, mas maliit na kalye, puta! Ngayon, for some reason, yung driver talaga sinabihan ko na. Sabi ko,
Oh, ano ito yung papasukan natin bukas sa dideliveran may kakaliwa, may masikip, mata. I-describe ko sa kanya, the best of my ability, nakaano kami. Nandoon ako mismo sa site. Ginagawa ko lagi. Hindi naman kami friends sa FB, so talagang call lang, tinawagan ko siya. Feeling ko umiinom siya nun yung kausap ko, kaya lagi kong kinaklaro, okay ba, naiintindihan mo ba, ganyan. Ginagawa ko, oo, ako bahala. Ganun na sagot niya po siya. So anyways, pagdating niya sa kanto, palusong sobrang lusong, tapos kakaliwa. Nung palusong pakaliwa, putas, inano niya yung kotse. May nakaparadang kotse sa kanto na Ford na kotse na ano bang tawag sa ganun? Ford Sports, ganun. So, hindi niya sinalpog, pero nakita ko siya nagpreno lahat, pero dire-diretso pa rin yung truck. Diniin niya yung kotse. Siyempre, pipi yung kotse, tapos umusad pa yung kotse na nakaparada. Umusad ng patagilid ng nakaparada, diniin sa gilid, tapos umurong pa. Siyempre, sa laki ba naman ng truck Ganon. Umurong siya pakaliwa, sideways yan, nang hindi, alam niyo yan, yung opposite sa gulong, ganon. Perpendicular pala sa gulong. Umusad siyang ganon. So, yupi. Ngayon, yung question namin sa kanya, lahat kami, tanong namin, bakit ano nangyari? Sabi niya ganon. Di ba dapat kapag yung ganyang mabagal, naka-segunda ka, tersera, o kaya primera, para sa mga nakakaintindi ng cambio, para kung mag-engine brake, kasi nung the way na nakita namin, para siyang naka-neutral And sinabi niya talaga, pinag-ano pa niya na neutral talaga dapat, sabi niya ganun. Kasi isipin mo yan, kapag sungalang ako dyan, nang nakakambyo at namatay yung makina, hindi mo na yan magagalaw. Kasi kapag hindi mo na raw mai-neutral yung cambio, iba daw yung kambyada ng truck niya makabago daw yung truck niya Kaya siya naka-neutral lang. Okay, so granted, yun ang dahilan niya para in case. So prepared na nga naman siya sa aksidente. Ito na lang ang tanong. Dahil sa papreno-preno, pababa, naubusan siya ng hangin. Yun ang sabi niya, naubusan siya ng hangin kasi kita ko siya pumreno Nag-attempt siyang pumreno pero talagang mabandi pa rin. Yun nga yung namin sa kanya, talagang maubusan ka ng hangin dyan. Kasi ang bagal ng takbo natin Kada angat ng wear, abante, lusong. Angat ng wear, lusong, preno. Naka-depende lang sa preno yung usad. Sipin mo yun. Pag akapusin ka talaga sa hangin, maubusan ka ng hangin. Kasi yung preno ng truck, air brake, di ba? So may pondo yun ng preno. Nauusan siya ng hangin. Sabi pa nga niya, pag apa ko, full yung pondo. Kasi tinatanong siya, wala bang pondo? Sabi niya meron. Apa ko, puno yung pondo, pero isang apa ko pala kumakalahati ka agad. So sabi ko, may problema yan. Lahat kami, may mekaniko nga doon sa tapat ng mismong pinagbanggaan namin May problema yung truck mo kung umaapa ka, may singaw yan. Isang apa ko malang kakalahati ka agad sa gauge. Yun. Anyways, yung experience ko sa ganyang truck na wing van. Kasi pag bumukas yung gilid niyan, parang pakpak. Kaya wing van tawag dyan. Taas pa. Oy, no oras na? 2:30. 40 minutes yung biyahe. Ito kami. Nandito na sundo ni teacher. Ito na. Ito na tayo. Saan yung susunduin natin? Okay na tayo. Okay, thanks for watching Susunod ulit.